Sabi ni Magandang araw po sa inyong lahat. ni BBM. Ito ang sagot ni BBM sa kanyang talumpati diyan sa mga patutsada ni Zaldico. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na... Okay yan maganda yan. Maganda yan para malimitahan kasi ganito ginagawa nila, no? Maraming pera si Zaldico. Para malimitahan yung kilos ni Zaldico, pati yung kanyang pagdidepensa sa sarili. Gigipitin nila. Siguro in the guys na lumapit sa kanila at sabi na, sir, grabe naman kayo, kinuha niyo yung mga ari-arian ko. Ang galing talaga itong mga to kahit talaga magaling mag-sequester tong mga to Expert talaga sila dyan Pero sila, yung mga ari-arian nila, hindi man naka-frozen. So si Zaldico, actually dito nga sa issue na to, hindi na lang si Zaldico ang sinasabi ng tao na nagdakaw Pati si Romualdez, pati siya. Pero si Zaldico lang ang pinifreeze nila assets. Sabi ko sa inyo, weaponizing the agencies of the government para sa mga kalaban nila. So, if i-freeze nila lahat yan, which is dapat lang naman, sabi ko nga sa inyo, si Zaldico ay hindi naman santo yan. If and I know na nagnakaw talaga siya sa taong bayan, so it's just right na i-freeze yung mga assets na yan. Kaya lang, ang tanong, baka pag finish yung mga assets na yan, makuha nyo rin. Kayo rin ang sa inyo rin bumagsak yung mga assets na yan. Ganun din. Pero dapat para patas tayo, since you're advocating fairness, sana i-freeze mo na din yung asset ng pinsan mo. I-freeze mo na rin yung assets ng anak mo at saka ng asawa mo. I-freeze nyo lahat ng assets para patas kayo. Mas pare-parehas kayong patunayan sa isa't isa na hindi kayo mga magnanakaw. E-wallet account at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po yung... Paano babalik yan sa amin, Aber? Pakipaliwanag nga kung paano yun babalik sa amin. Ano ba yan? Kukunin yan, ibibenta, tapos papipilahin nyo kami sa EDSA para bigyan kami ng pera? Ganun ba yun? Paano nyo ibabalik sa amin yan? Paki-explain. Tangina yung mga ganyan, style bulok yan Kunyari may ibabalik sa amin, pero pucha, sa inyo pa rin. Aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Paano? Paano? Bigay ko na yung GCash ko. Kahit yung isang eroplano lang ni Zaldico mapunta sa akin, okay na. I-share ko naman yung blessing na yan. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company. Sus! Kaya na tinignan namin yung listahan ng mga congressman na yun. Wala yung mga malalaking pangalan. Wala si Dong Gonzales. Wala si Plato ng Bulacan. Yung Plato. Isa yun sa mga nagpa-impeach kay BP Sara. Putragis yan. Ang daming proyekto niyan dyan sa Santa Maria, Bulacan. Puro pangalan niya yung mga nakalagay doon. Pag tinignan mo sino yung construction firm, Plato. Sila din. Putsang na, conflict of interest. Bawal nga yun Pero sila yung mga contractor. Wala si Dong Gonzales. Wala pa si Rog Gutierrez. Yung One Rider Party List. Yung tatay nung contractor din ng gobyerno. Bilyon-bilyon din yung kontrata daw na nakuha niyan sa gobyerno. Tapos hindi kasama doon. At ito pa, matindi. Sa mga congressman na yan, hindi pa rin kasama si Zaldico. Si Zaldico pala kasama. Si Romualdez, hindi pa rin kasama dyan. Diyos ko po. Style nyo bulok kayo, magpinsang kayo talaga May proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami
ng abogado ni Saldico. Nako, yan pa isa. Oh, may ebidensya ka dyan. CCTV. Oh, text. Oh, kasi sabi ko nga sa inyo, paano ako maniniwala sa isang taong di umano adik? Yung ate nga niya na nagsasalita sa Iglesia ni Cristo, di niya makilala eh. Sigurado ka ba na yung lumapit sa iyo yung abogado? Baka mamaya multo yan ha. Oh, kasi dinidinay yan ng abogado ni Zaldico. Ba't ako lalapit sa kanila? O yung pagka-cancel naman ng passport ni Zaldico, it's inevitable. Gagawin naman talaga nila yan. Oo, so parang sinasabi, hindi na ako maglalabas ng video basta wag niyong cancelin yung passport ng kliyente ko. Pwede ba yun? O, tiyangin lang yan. The damage has been done. Malalim na masyado yung sugat na ginawa ni Zaldico at malalim na rin masyado yung hukay na hinukay niya para sa sarili niya. Dahil sa pag-i-expose niya dito sa mga kasama niya sa pagnanakaw. Again, sabi ni Aimee, addict daw ito. So, ba't ako maniniwala sa sinasabi ng addict? Di ba? Bakit tayo maniniwala sa sinasabi ng bangag? Okay, sabi ni Aimee, hindi ako nagsabi nun ha. Mapapatunayan lang naman ni Bongbong kasi na hindi talaga siya addict kapag siya ay nagpa-drug test. Pag nagpa-drug test na siya, magkabati na kami. Ibig sabihin, alam ko na yung aking presidente ay nasa matinong pag-iisip. Paano mo sasabihin na nagpunta sa akin yung abogado? Kinausap kami. Sigurado ka ba? Yung ate mo nga, hindi mo makilala. Nakikipag-usap ka sa multo. Kasi sabi nung abogado ni Zaldico, hindi totoo yun. Hindi kami lumapit dyan. So ano na naman yan kung hindi totoo yun? Tapos sinasabi mo, ano yan, fake news ka na naman? O talaga Bongbong ha? Masama yan. At nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Oo nga naman, ang kriminal hindi may ikipag-negotiate sa kriminal yan. Usually, ang kriminal, yung kapwa niya kriminal, pinapaligpit niya yan. Para siya na lang ang nag-iisang kriminal. Ganun. Pero di ko sinasabing kriminal siya. Sinasabi ko lang na ganun ang galawan ng mga kriminal. Pero he does not negotiate with criminals. Bakit, sir? Guilty na ba si Zaldico? Ano na ba? Kasi magiging kriminal ka lang kapag sinabi na ng korte na kriminal ka. So kung ikaw inaakusahan mo si Zaldico na kriminal, pwede ka na rin ba naming akusahan na kriminal? Kasi mukhang hindi naman yata bawal yun. Kasi kayo, kaya nyo mag-akusa kahit sino. Pero pagka kayo ang aakusahan, ididimanda nyo. Wag ganun. Dapat patas, sir, patas. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan, palakpakan natin si Pangulo. Galing-galing ng Pangulo natin. Ang galing-galing ng Pangulo natin. Ngayon, ito, pakinggan naman natin mga boss. Itong